Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Makakaya mo bang patawarin ang taong sumira ng iyong puso't mga pangarap? Magagawa mo ba siyang tanggapin kahit na siya ang dahilan kaya nawala ang pag-asa mong mabuhay ng masaya? Mapupunan ba kaya ng paghihiganti para mapaghilom ang sugat ng nakaraan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong linggo, narito na ang tampok na kasaysayan na padala ng isa nating tagapakinig na dati pong OFW sa Rome, Italy at siya'y nagpatago sa pangalang DJ. Dear Mr. Romantico, kwento ito ng nag-iisang bituin na dumating sa aking buhay, si Star. Nakilala ko siya nung OFW pa ako sa Rome, Italy. Isa siya sa mga Pinoy na tumatambay sa mga matataong plaza sa Roma para magbenta sa mga Italiano at kapwa Pinoy. Mabilis kami naging magkaibigan ni Star at tinuruan niya akong magnegosyo rin sa Rome tuwing weekends para may dagdag kita na siyang ipadadala namin sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Hi! Hi! Ikaw pala, Star. Kumusta? Eto, okay naman. Pwede bang tumabi ulit sa'yo? Oh, sure. Liga, dito ka pumesto. Maraming mga taong dumadaan dito sa piazza. Navona. Oh, dito. Dito mo na rin sa table ko ilatag yung mga paninda mo. Sigurado ka? Malaki kasi itong table na nahiram ko eh. Hindi naman marami itong itinitinda ko. Mukhang magkaiba tayo ng tinitinda. Mga accessories ang tinitinda mo habang ako, mga pagkain Pinoy naman. Ikaw, baka gusto mong magbuena mano. Huwag kang mag-alala. Sa sweldo mo na bayaran. Hindi ka ba mahilig sa mga kakaning Pinoy? Mahilig. Oo. Pero hindi yung mga kakanin. Dagdag carbs lang kasi yan eh. Sayang. Akala ko pa naman makakabenta ako. Teka. Saan mo naman nakuha yung mga bracelet na yan? Ito? Sa kaibigan kong Griego na nag-aangkat ng mga worry beads mula pa sa Greece at Cyprus. Bestseller to. Talaga? Worry beads palang tawag dyan sa bracelet na yan. Pero ang gaganda ha. May Pinoy bang bumibili niyan sa'yo? Actually, bihirang bumili sa akin ng mga Pinoy eh. Karamihan sa customers ko, mga Italiano. Yung iba, mga turistang puti. Oh, bumili ka naman. Oy, hindi ako mahilig sa mga beads and accessories eh. Gumaganti ka ha? Hindi, no? Naku, gumaganti ka. Hindi! Sige na nga. Para hindi ka na gumanti sa akin, bibili na ako sa mga paninda mo. Yan! Bibenta na ako. Basta tandaan mo, DJ, ang mga pagkain Pinoy, good for your health and soul. Sus, hindi kaya... Sa palagay mo, healthy ang mga crispy pata, lechon, bagnet, chicharon? Lahat naman ng sobra, masama. Siyempre, kung kakain ka, wag naman yung ubus-ubus biyaya. Yung parang hindi ka naaabutin kinabukasan. Sige. Pabili nga niyang sapin-sapin at biko. At teka, naloko mo ako ah. Oh, Naunahan mo pa ako magkaroon ng benta. well, Kanina pa ako dito. ganyan naman talaga ang businessman.
DJ, hindi mo ba kakainin yung carbonara mo? Saka sino ba yung tinititigan mo dyan sa cellphone mo? Parang kinikilig ka pa dyan. Ito, pinagmamasdan ko lang ang mukha ni Star. Lakas ang tama mo dyan kay Star, no? Alam ba niya ang nararamdaman mong special para sa kanya? Hindi ko pa nga nasasabi sa kanya na gusto ko siya. Hina mo naman, pare. Kung ako lang yan, ako. Baka nakuha ko na siya sa unang pagkikita pa lang namin. Di naman nakapagtataka yun. Babaero ka kasi. Hindi mo naman ako katulad, Mike. Pare, ang sa akin lang naman, kung babagal-bagal ka, baka maunahan ka pa ng iba. Alalahanin mo, maganda si Star. At alam natin pareho na maraming nanliligaw sa kanya. Pinoy man o Italiano. Alam mo, Mike, nararamdaman ko rin na may gusto sa akin si Star eh. Oh, yun naman pala eh. O siguradong hindi ka mababasted. Kaya ano pang hinihintay mo? Ipagtapat mo na kay Star na may feelings ka para sa kanya. Coffee? Thanks. Ang lamig ng panahon, ano? Oo nga eh. Winter season na kasi ngayon dito sa Rome. Mukhang nilalamig ka na. Medyo. Ganun ba? Teka, sandali ha. Oh, bakit mo hinapad yung jacket mo? Suot mo ito. Eh di ikaw naman ang nalamigan. Don't worry. Sanay ako sa lamig. Halika. Isusuot ko na sa'yo. O, yan. So, are you okay now? Oo. Salamat, DJ. Star, sana ganito na tayo forever. Ha? Sana palagi kitang kasama. Kung pwede nga lang sana, huwag ka nang umuwi ng Pilipinas. Kaso siyempre, hindi naman mangyayari yun kasi may uuwian kang pamilya. Star, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin pag alis mo ng Italy. May tanong lang ako sa'yo. May gusto ka ba sa akin? What if kung sabihin ko sa'yo na gusto kita? Simula pa lang nung magkita at magkakilala tayo dito, alam mo na, naliniwala ka ba sa love at first sight? Oo naman. Kung ganun, may gusto ka nga sa akin. Ngayong naglapat na ako sa'yo na mahal kita. Baka naman iwasan mo na ako. Please, ha? Huwag mong gagawin yun. Baka kasi hindi ko kayanin. Of course, hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi kita iiwasan. Tanggap ko naman kasi ang pagkataong meron ka. Naging mabuting kaibigan ka sa akin, DJ. Kahit na sino ka pa, hindi pa rin magbabagong pagtingin ko sa'yo. Hindi ko babaguhin ang turingan nating dalawa. Magkaibigan pa rin tayo. So, friend zone lang pala ako kung ganun. Aaminin ko sa'yo, DJ. Wala sa isip kong pumasok sa isang relasyon. Pero, hindi ko naman inaalis ang posibilidad na magbago ang mga nararamdaman ko. Ang sa akin lang naman huwag kang umasa. Dahil ayokong masaktan ka sa huli. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nabasted ako kay Star. Nakakalungkot pero kailangan tanggapin. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin ang aming pagkakaibigan. Mas naging close kami sa isa't isa. Let's not bring the past up anymore.
Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. O teka, bago mo hipan yung kandila, mag-wish ka muna. Okay. I wish... Done. Yun. Eto na. Yun. Happy birthday, Star! Thank you. Maraming salamat pala sa surprise ang binigay niyo sa akin, ha. Sobra ko talaga na-appreciate ang hinanda niyo para sa akin. Naku, alam mo ba, si DJ ang lahat na ganda na lahat ng ito. Ay, talaga? Oo! DJ, totoo ba? Ha? Oo, ako nga. As in, ikaw ang lahat ng gumastos nito? Yep. Bakit? Hindi ka bang makapaniwala? Nagulat talaga ako, DJ. Pero, tatanong ko lang, ha. Bakit mo naman ginawa ito? Wala lang. Sabihin nating birthday gift ko sa'yo. O, kita mo na, Star. Galante talaga to si DJ. DJ, salamat, ha. Wala yun, Star. Wala yun. Oh, guys! Bakit kayo tumigil? Ha? Sige lang, ituloy niyo lang yung party. Oy, Mar, magpatugtog ka nga ng bonggang dance music dyan. Dali! Okay ah! Oh, DJ, bakit Halika na, hindi ka tayo. jumoin sa kanila? Kanina pa ako sumasayaw eh. Magpapahinga muna ako. Masaya ka ba? Nagustuhan mo ba yung sorpresa ko sa'yo? Oo naman. Nagustuhan ko talaga itong sorpresa mo sa akin. Masayang-masaya talaga ako. Pero, hindi ko lang talaga akalain na gagawin mo to para sa akin. Alam mo namang, hindi ka na iba sa akin, Star. DJ, Star! Ano, nagsusulo kayo dyan ah? Bakit ha? Ikaw DJ ha? Siguro nililigawan mo si Star ano? Hoy, tumigil ka nga dyan. Nagkakantuhan lang naman kami ni DJ. Sus, kunwari pa tong dalawang to. Oh. Bagay naman kayong dalawa eh. Huwag na kayong umasa pa dahil kababasted lang sa akin ni Star ng isang buwan. Ouch! Grabe ka naman, DJ. Bakit? Parang bigla naman kasi ako na konsensya. Bakit kasi hindi mo pa ako papasukin sa puso mo? Magiging mabuting boyfriend naman ako sa'yo kapag nagkataon. Star, pwede bang manligaw ulit ako sa'yo? Naniniwala kasi ko na magbabago rin yung mga nararamdaman mo sa akin. Oras na maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Nararamdaman ko na yon, DJ. At alam ko, seryoso ka sa akin. Ikaw, bahala ka kung gusto mong maligaw ulit sa akin. Makakaasa ka. Hindi mo pagsisisihan kung sakaling sagutin mo ako. May bisita sa labas. Baka si DJ. Hi, Star. Good morning. Ay, halika. Pasok ka. Uy. Halos lahat pala ng gamit mo nakaimpake na. Maaga ko nang inimpake yung iba kong mga gamit. Para sa susunod na linggo, wala na akong gaano aasikasuhin. Talaga bang babalik ka na ng Pilipinas? Kailangan eh. Ganun ba? Star, babalik ka pa ba ulit ng Rome? Oo. Sandali lang naman ako doon sa Pilipinas eh. Tapos, babalik ulit ako dito. Ilang linggo lang yun. Mamimiss kita eh. Ako rin naman eh. DJ, may update na ako sa panliligaw mo sa akin. Talaga? What if sabihin ko sa'yo na
gusto na rin kita. Ha? Na in love na rin ako sa'yo. Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Mahal na rin kita. Star, hindi ako makapaniwala sa totoo lang. Tama pala yung sinasabi ng iba na ang pag-ibig ay natututunan. Kaya ngayong mahal na kita, hayaan mong patunayan ko yun sa'yo. Ibig bang sabihin, gusto mo nang makipagrelasyon sa akin? Oo, DJ. Star, Bago ako bumalik ng Pilipinas, gusto kong marinig sa'yo na tinatanggap mo na ako bilang girlfriend mo. oo naman, tinatanggap kita. Simula ngayon, tayo ng dalawa, ha? Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. At least, wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, masaya ako dahil sa wakas narinig ko mula kay Star ang matamis niyang oo. Pero napalitan din yun ng lungkot noong dumating ang araw ng pabalik na siya ng Pilipinas. Bagamat nangako naman sa Star, napabalik ng Rome para makasama ako. Pero siyempre, iba pa rin yung kasama ko siya physically. Oh, DJ. Kanina ka pa nagsasightseeing dyan sa terrace. Hindi ka pa papasok? Mamaya na, Mark. Hindi pa ako inaantok. At saka ang sarap ng simoy ng hangin. Tanaw na tanaw din ang Vatican City mula dito. Oo nga eh. Ang liwanag. So, iniisip mo na naman ang mga happy memories niyo ni Star. Pare, namimiss ko na siya. Namimiss ka agad? Kaalis lang niya kanina papuntang airport, hindi ba? Ewan ko, pero parang natatagalan ako sa 1.5 buwan. DJ, panghawakan mo yung pangako sa'yo ni Star. Nababalik siya dito sa Rome para sa trabaho at para sa'yo. Saka, para hindi mo siya mamiss ng todo, tawagan mo siya. I-chat mo. Marami namang paraan para hindi maputol yung komunikasyon ninyo, di ba? O ayan, may tumatawag sa phone mo. Sigurado si Star yan. Oo. Hello, Star? DJ, kumusta ka na? Eto, namimiss na kita. Kahit kanina ka lang umalis. Nandiyan ka pa rin sa airport? Oo. Isang oras pa kasi bago ang flight ko. DJ, nararamdaman ko malungkot ka. Please, huwag kang malungkot. Matagal pa kasi hihintayin ko bago ka pumalik. Sa pagbalik ko dyan sa Rome, marami tayong gagawin. Marami tayong pupuntahan. Hindi mo lang ako, ha? Promise, babalik din ako agad. Aasahan ko yan, ha? Huwag kang mabababae dyan, ha? Oo naman, siyempre. Hindi ko gagawin yun. Ikaw lang ang mahal ko. Joke lang. Tiwala naman ako sa'yo. I love you, DJ. Mahal din kita, Star. Mag-iingat ka, ha? Mr. Romantico, habang hindi nakakabalik ng maayos si Star sa Pilipinas, ay walang sawa akong nagdarasal para sa kanyang kaligtasan. At dininig naman ng Diyos ang aking panalangin. Nakauwi si Star at masayang sinalubong ng kanyang pamilya. Tala! Ricky! Nandito na si Star! Ma! Ay, naku! Anak ko! Ay, naku, kumusta ka na? Ate Star! Masaya po kasi
Makauwi na rin po ako sa wakas. Ate! Ay, Tara! Naku, miss din kita. Miss you too. Uy, alam mo, marami akong pasalubong sa inyo. Nandun, sa loob ng taxi. Talaga? Lala. Tulungan mo yung driver tsaka si Ricky para maibaba ang mga gamit na Ate Star mo sa taxi. Sige po, ma. O, kamuya. Ito. Iyan naman. Maliit na lang bintin mo. Bahala. O, ano, Star? Kumusta naman ang naging buhay mo sa Italia? Ayun, ayos naman po. Mababait naman po yung mga Italians at mga Pinoy na nakakasalamuha ko doon. Mabuti naman kung ganun, anak. Ay, siya nga pala. Alam mo bang, miss na miss ka ni Ricky? Abay, walang araw na hindi yan dumalaw rito sa bahay para makibalita sa'yo. Ganun po ba? Tamang mama mo, Star. Ay, ano, nailabas niyo bang lahat ng mga gamit ni Star sa loob ng taxi? Opo, tita. Star, Oh, matagal kong hinintay ang araw ng pag-uwi mo. ganun ba, Bes? Alam mo, ate, may ipagtatapat niya si Kuya Ricky sa'yo. Uy, kumaingay. Ayaw mo malaman ni ate yung true feelings mo sa kanya? Bakit? Pambihira Ano naman. true feelings, Bes? Mamaya ako na lang sasabihin, Bes. Tara, pasok muna natin itong mga gamit mo sa loob ng bahay. Bes, ano nga pala yung sasabihin mo tungkol sa true feelings mo sa akin? Star, may gusto ko sa'yo. Ganun ba? Anong klaseng pagkagusto ba? Alam mo na, maraming klase ang pagkagusto eh. Sabihin na nating gusto kita. Gusto kita kasi mahal kita. May Ricky, pag-asa ba ako? kasi Ricky, may ipagtatapat ako sa'yo. Meron na akong boyfriend. Ha? Sino? Nagka-boyfriend ako sa Italy. Naging kami bago ako bumalik ng Pilipinas. Mahal mo ba siya? Siyempre, mahal ko siya. Magiging boyfriend ko ba siya kung hindi ko siya mahal? Ang swerte naman niya. Sorry, Ricky, ha? Sorry kung babasta din kita ngayon. Okay lang. Naiintindihan ko naman eh. Pero kahit na tinurn down ko ang pagmamahal mo, friends pa rin tayo, ha? Mr. Romantico. Mr. Romantico, maraming naikikwento sa akin si Star tungkol sa mga binasted niyang mga manliligaw. Isa na roon si Ricky, kababata at best friend niya sa Pilipinas. Bagamat aaminin kong mas gwapong lalaking yon kaysa sa akin, hindi naman ako na-insecure dahil tiwala naman ako sa aking girlfriend na ako lang ang mamahalin niya at wala nang iba. Samantala patuloy pa rin ang communication namin ni Star at kahit long distance relationship kami ay masasabi kong matatag pa rin kami. Pero hindi ko akalain na darating ang panahon na susubukan din kami ng tadhana. Mahal, kumusta ka na dyan sa Pilipinas? Eto, ayos naman. Masaya kasi nagkausap ulit tayo. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Ayos lang. Hindi ka ba naghahanap ng mga Italiana dyan? Hindi ko gagawin yan dahil ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Yan ba? Totoo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sinusubukan lang kita. At saka, alam ko namang mahal na mahal mo ko eh. Kailan bang balik mo dito sa Italy? Sa susunod na buwan, pagkaayos ng mga papeles at visa ko. Star, Hmm. namimiss na kita eh. Hindi mo lang alam kung gaano ko nang lilas
Basta, DJ, babalik ako. Pangako. O sige lang, Ricky. Kumain ka lang dyan. Feel at home. Salamat po, tita. Ay, ano nga po palang oras ang uwi ni Star? Ay, baka mamaya pa yon. Alam mo naman, gusto niya nang bumalik ng Italy para makapagtrabaho. Kaya yun, todo asikaso sa mga requirements niya. Pero alam mo, Ricky, kung tutuusin, ayoko nang pabalikin pa si Star sa Italy. Gusto ko sanang dito na lamang siya magtrabaho sa Pilipinas. Ewan ko ba dun kung bakit gusto niyang bumalik pa dun sa Italy. May iniwan po kasi siyang boyfriend doon sa Italy. Gusto po niyang balikan. Boyfriend? Teka, hindi niya yung nasabi sa akin Eh di, nagselos ka nang malaman mong taken na si ate. Ano kuya? Di ba matagal ka na may gusto kay Ate Star? Eh, tama ka, Tala. Matagal na ako may gusto kay Star. Eh bakit hindi ka magtapat sa anak ko ng totoo mong nararamdaman? Ginawa ko na po, tita. Pero na-friend zone lang po ako eh. At saka doon ko po nalaman na may boyfriend siyang iniwan sa Italy. Alam mo, Ricky, gusto kita para sa anak ko. Alam ko at buong kumpiyansa ko na magiging mabuti kang asawa para kay Star. Hindi na po yata mangyayari yan, tita. Huwag kang mag-alala. May naisip akong magandang paraan para mapasayo ang anak ko. Ano bang sineselebrate natin ngayon? At nagpunta pa tayo dito sa bar? Wala lang. Gusto ko lang kasi na makasama ka bago ka bumalik ng Italy. Teka, matagal pa naman bago ako bumalik doon. Hindi pa nga tapos yung mga medical ko eh. Tara. Inom na tayo. Oh. Ayaw mo ba? Gusto ko. Cheers. Konti lang ang inumin natin ha. Baka kasi malasing tayo, hindi tayo makauwi. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. Iuwi kita ng ligtas sa inyo. Paano mo magagawa yan kung lasing ka na rin? Pwede ba? Iba na lang ang isipin mo. Star. Masaya ka ba kapag kasama mo ko? Oo, masaya. Mga bata pa lang tayo eh, palagi na tayong magkasama. Hindi na kukumpleto ang araw ko kapag hindi mo ako inaasar, nilalambing. Kung ganun, bakit hindi ka na in love sa akin? Okay. Aaminin ko sa'yo, Ricky. Nagka-crush din ako sa'yo noon. Pero later on, na-realize ko na lang na parang kapatid lang palang nararamdaman ko para sa'yo. Sorry ha kung binasted kita. Ricky, ayoko masira ang friendship natin. Kaya sinasabi ko sa'yo ang totoo. Ayoko umasa ka sa wala. Naiintindihan ko. Hoy, Ricky, hinay-hinay lang naman. Huwag mo i-bottoms up yung beer. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko to. Basta, samahan mo ko. Uminom ka na rin. Oh? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Huwag kang KJ. Sige na. Uminom ka na. Hindi tayo malalasing agad sa light beer. Oh,
Cheers! Nangangalay na ako. Ano ba? Cheers na! Cheers! Oh. Halika. Pasok ka na sa kwarto ko. Nasaan na tayo? Dito ka na magpalipas ng gabi. Masyado tayong marami na inom eh. Para iuwi pa kita sa inyo. Halika dito. Ihihiga kita dito sa kama. Yan. Sakit na ulo ko. Kaya nga, magpahinga ka na. DJ. Star, DJ. napagkamala niya ako. Ang boyfriend na si DJ. Hindi ka dito sa tabi ko. Hindi ka. Tumabi ka sa akin. Sige. O yan. Magkatabi na tayo. DJ, alam mo ba? Miss na kita. Sa wakas, kasama na ulit kita. Ako rin. Miss na kita. Star. Matagal kong nilintay ang pagkakataong to. Sana hayaan mo kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Star. Sige. Hayaan kita. Iparamdam sa akin ang pagmamahal ko. Mr. Romantico. Mr. Romantico, wala akong kaalam-alam noon sa nangyayari kay Star. Hindi ko maipaliwanag kung bakit palagi kong kinakabahan at nagdarasal na sana bumalik ng girlfriend ko. Ang hindi ko alam, may isang pangyayari ang naganap na maaaring magdulot ng malaking pagsubok sa aming relasyon. Nasaan ba ako? Oh my God! Bakit ako maduko? Ano nangyari? Good morning. Ricky, anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nakahubad? Star. Aksidente ang lahat. Nalasing tayo. Ay, ibig sabihin, may nangyari sa ating dalawa? Oo. Ayop ka! Ayop ka, Ricky! Star, please. Huwag ka magalit sa akin. Sorry na. Ano huwag magalit? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin! Huwag ka mag-alala. Pananagutan kita. Huwag ka patakot. Ang sama mo! Ang sama mo! Nagtiwala ako sa iyo, yung palang pagsasamantalahan mo lang ako! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Pakakasal na naman kita eh. Mahal kita. Kaso ang problema, hindi kita mahal! Star, Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko. Ang sama mo talaga. Hindi kita mapapatawad! Star. Huwag ka lumapit sa akin. Simula sa araw yun ito, Ricky,
Hindi na kita kaibigan! Hi, mahal. Good morning dyan sa Pilipinas. DJ, Oh, bakit pa naman umiyak ka? Anong problema? baka hindi mo na ako makabalik dyan sa room para magtrabaho. Bakit? Ano ba nangyari dyan? Star, sabihin mo sa akin ang problema mo. Handa kitang tulungan. Family at saka financial problems. Hindi ako makakabalik kasi nagka-problema ako sa recruitment agency. Totoo ba ang sinasabi mo? Bakit parang ibang nararamdaman ko? I'm sorry, DJ. Kung problema man yan sa recruitment agency mo, alam ko, magagawa mo yan ang paraan. Kailangan mo ng pera? No problem. Padadalan kita. Basta huwag kang sumuko sa mga problema mo dyan. Magdasal ka sa Diyos. At higit sa lahat, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Mahihintay mo pa ba ako? Mr. Romantico, lumipas ang 6 na linggo at tuluyan nang nawala ang communication namin ni Star. That time, hopeless na ako. Naging malulungkutin at palaging worried na ako na siyang napansin ng mga kaibigan kong Italiano at Pilipino. Sa gabi ay panay ang email at send ng messages sa messenger ang ginawa ko. Umaasa na makakatanggap ng reply mula kay Star. Pero hindi ko alam. Kaya pala nawalang aming communication, isang revelasyon pala ang dumating sa aking girlfriend. Hoy, Ate Star. Anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa walang kay Bojan ah. Ayos ka lang ba? Hindi ko lang gusto yung pagkain. Ha? Parang asama naman kasi ng amoy. Alam mo ate, napapansin ko, ilang weeks ka nang ganyan. May sakit ka yata. Di ka, sandali. Magdala ko sa lababa. Hindi kaya buntis ka, Star? Ako? Buntis? Naikwento sa akin ni Ricky. May nangyari doon sa inyong dalawa nung araw na naglasing kayo. Ano? Sinabi niya yun? Anak, mukhang pananagutan ka naman niya. Naku ate, baka nga buntis ka at si Ricky ang ama ng dinadala mo. Ma, hindi ko mahal si Ricky. Pero kailangan kanyang pakasalan kasi buntis ka. Hindi pa po tayo sigurado kung buntis nga ako. Sa hitsura mo palang, Star, halata nang nagdadalang tao ka. Hindi pwede, Ma. Hindi ako pwedeng magbuntis. Lalo na't sa susunod na buwan na ang pag-alis ko papuntang Italy. Star, mas mahalaga ang magiging anak mo. Kailangan kang iksal kay Ricky para hindi maging bastardo ang apo ko. At saka panahon na rin para lumagay ka sa tahimik. Pero Ma, Kailangan mo nang pakasalan si Ricky. Yun ang gusto ko. Naniniwala naman ako na magiging mabuting asawa siya sa'yo. Star, matututunan mo rin siyang mahalin. hello? Star, ako ito. DJ? May galit ka ba sa akin? Wala. Ano, bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Almost 7 months na ako nagtatry makipag-communicate sa'yo. Pero hindi mo ako pinapansin. Tapos,
Nilak mo na rin yata ako sa Facebook mo. Kaya hindi na kita ma-message. Star, ano ba problema? Ayaw mo na ba sa akin? Gusto mo na ba makipag-break sa akin? DJ, Ano? Babalikan mo pa ba ako? oo, DJ. Babalikan kita. May problema lang kasi ako dito na kailangan kong ayusin bago ako bumalik ng Italy. May maitutulong ba ako? Huwag mo ako alalahanin. Kaya ko to. Sigurado ka? Oo. DJ, pasensya ka na kung hindi kita naasikaso. Sana maintindihan mo ko. Naintindihan naman kita eh. Basta't kailangan mo ng tulong ko, pinansyal man o kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Star, kailan ko aasahan ang pagbabalik mo? DJ. Mr. Romantico. Mr. Romantico, yun ang huling communication namin ni Star dahil tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Sobrang sakit. Walang gabing hindi ako umiiyak dahil palagi kong naaalala si Star. Napansin niyo ng mga kaibigan ko, lalo na si Mark. At siyang palaging tumutulong sa akin para makalimutan ko ang aking kasintahan. Tira, pare! Puro ka nalang pagmumukmuk at pagsesente dyan. Para ka namang hindi lalaki. Sasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararamdaman ang maging broken-hearted. Pare, alam ko ang nararamdaman mo. Pero hindi lang naman sister ang babae sa mundo. Baka hindi niya lang masabi sa'yo na nagderet siya na ayaw niya na sa relasyon ninyo. Pero kung ayaw na niya, sana naman sabihin niya sa akin. Nang sa ganun, hindi na ako maasa pa. Eh kaso nga, hindi ganun si Star. Ilang buwan nang lumipas pero dead man lang siya. Hindi ka na mahalaga sa kanya, pare. Eh, paano kung may problema lang siya? Kaya, hindi siya makakontak sa akin. Ano man ang personal niyang problema, hindi yun dahilan para kalimutan ka niya. Naku, pare, tama na nga yung pagkamartir mo. At magpakasaya ka ngayong gabi. Sa nga pala, yung pamangkin ng Italianang boss natin, si Mariana, Oh, balita namin pare, may gusto yun sa'yo. sus, Oh, huwag kang gumawa ng intriga, Mike. hindi ako gumagawa ng intriga pare. Halata naman sa body language niya na may gusto siya sa'yo, di ba? Maniwala ka sa akin pare. Mariana is a good catch. Kasi bukod sa maganda at sexy na, mayaman pa. Ewan ko, bahala na. Basta DJ, huwag mong isara ang sarili mo sa iisang babae. This is Italy. Marami kang pagpipilian. At huwag mong masyadong iyakan ng isang babaeng walang pagpapahalaga sa damdamin mo. Star, ngumiti ka naman. Dapat masaya ka dahil kasal na tayo. Please naman, oh. Nasasaktan ako sa pinakikita mo sa akin. Pasensya ka na, Ricky. Hindi lang kasi maganda ang pakiramdam ko. Para ako nahihilo. At saka, alam mo naman, 5 months na itong ginadala ko. Ganun ba?
Huwag kang mag-alala. Mamaya, makakapagpahinga ka na rin. Ate Star! Oh. May tumatawag sa cellphone mo. Oh, eto. Salamat, Tala. Sino yan? Ewan ko. Sandali, Ricky. May iwan na muna kita. Asikasuhin mo na lang muna yung mga bisita natin. Okay. Hello? Sino to? Hello, ako ito, Star. DJ? Kumusta ka na? Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Ang tagal mo hindi nagparamdam sa akin. Babalik ka pa ba ng Italy o tuluyan mo na akong iiwan? Babalik ako. Hindi ko lang alam kung kailan, pero inaayos ko na yung mga papeles ko. Ang tagal naman yan. Baka naman pinapaasa mo lang ako. Kung hindi ka na makapaghintay pa sa akin, sige, hinahayaan na kita. Star, diretsay mo nga ako. Mahal mo pa ba ako? Oo, DJ. Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo? 1 taon? 2 taon? Ano? Sige, DJ. Kung hindi mo na ako mahihintay, palalayain na kita. Malaya ka nang maghanap ng iba. Hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo. Ano? Ano gusto mong sabihin ko? Hindi ko pa nga naayos yung problema ko sa pamilya ko. Sa totoo lang, DJ, gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Uuwi na lang ako ng Pilipinas. Hindi, wag. Hindi mo kailangan umuwi. Please, DJ. Tiwala lang ang kailangan ko mula sa'yo. Babalik ako dyan. Pangako. Mr. Romantico. Mr. Romantico, umasa ako ng umasa sa pangakong yun ni Star. Pero lumipas ang mga buwan at taon, ni anino niya hindi ko nakita. Yun din ang huli niyang tawag sa akin, pero hindi ko alam. Pinagmumukha na pala akong tanga ni Star dahil ikinasal na pala siya sa kababata niyang si Ricky. Kung nalaman ko lang agad yon, hindi sana ako nasasaktan. Hanggang sa dumating ang panahon na nawalan ako ng pag-asa at tuluyan ko nang ibinaling sa iba ang aking atensyon. Marami akong naging karelasyon, karamihan mga Italyana. Samantala, habang nagpapaksaya na ako sa bago kong buhay, ay siya naman pagkasira ng buhay ni Star sa piling ng kanyang asawa. That we haven't tried to do. One thing I'm sure. Anak, tahan na. Tahan na, anak, tahan na. Parating na si Mami. Nasaan na kaya si Star? Gabi na. Hindi pa rin siya umuwi. Ayun, baka si Star na ito. Oh, Star. Pasok na. Kanina pa ba iyak na iyak si Aris? Oo. Pinainom ko na nga ng gatas at pinalitan ng diaper pero wala pa rin siyang tigil sa kaiiyak. Ay, ganun ba? Akin na, akin. Baka kasi namimiss lang ako ng bata, kaya ganyan. Oh, ayan. Oh, kargayan mo. Oh, Baby, huwag ka nang umiyak, ha? Nandito na si Mami. saan ka ba galing? Sa agency. Malapit na maayos yung mga papeles ko papunta abroad. Saan? Sa Italy? Oo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang bumalik ng Italy? Papayagan naman kita mag-OFW sa ibang bansa. Huwag lang sa Italy. Ricky, doon ako may experience. Mas madali ako makakaalis kung doon ako magtatrabaho. Pero nandun yung ex-boyfriend mo. So, hanggang ngayon nagsiselos ka pa rin sa kanya. Oo. Nagseselos ako. Magsiselos ka pa? Samantalang asawa mo na ako. Asawa nga kita. Pero ang tanong, ako ba mahal mo? Ricky, hindi kita pakakasalan kung hindi kita mahal.
Pakiusap naman. Hayaan mo na akong bumalik sa Italy. Tandaan mo, pupunta ako doon para magtrabaho, hindi para balikan ang nakaraan. Ayan. Tapos na ako maghugas ng mga plato. So ano ate? Dito ka muna magpapalipas ng araw sa bahay? Oo. Nagkatampuhan na naman kayo ng asawa mo, no? Ay, ewan ko ba kay Ricky? Naturingan siyang asawa ko. Pero hindi niya ako sinusuportahan sa mga desisyon ko. Palagi siya nakakontra. May kinalaman ba yung tampuhan nyo sa pagbabalik mo sa Italy sa susunod na buwan? Ayaw niya akong bumalik dun eh. Pero kung ganun, bakit ka pa babalik dun? Dahil ba kay DJ? Siya nga pala ate, tumawag kanina si DJ sa landline. Ano? Ay, teka. Paano niya nalaman ang landline natin? Eh, hindi ko naman yung sinasabi sa kanya. Ewan ko dun. Anong sabi niya? Sinabi mo ba sa kanya yung tungkol sa amin ni Ricky? Kinakamusta ka lang niya, ate. Tinanong niya sa akin kung kailan ang balik mo sa Italy. Mukhang hindi pa niya alam na may asawa ka na. Sinabi mo ba sa kanya yung totoo? Siyempre hindi. Dapat ikaw mismo magsasabi nun sa kanya. Ate Star, mahal mo ba si DJ? Oo, tala. Eh kung ganun, bakit ka nagpakasal kay Kuya Ricky? Napasubo lang ako. Si Mama kasi. Si Mama pang sinisi mo. Ate, kahit nasabihin pang pinilit ka ni Mama, sa huli, ikaw pa rin na magdedesisyon. Eh kung ganyan, hindi mo naman pala mahal si Kuya Ricky, bakit ka pa nagdesisyon na pakasalan siya? Tapos ngayon, kung kailan kasal na kayo, saka mo iiwan yung asawa mo. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Ate, naging mabait na asawa naman sa'yo si Kuya Ricky. Mahal na mahal ka niya, nakikita namin yun. Alam mo, once na bumalik ka na sa Italy, alam ko di mo na babalikan si Kuya Ricky. Ate, wag naman sanang ganun. Wag mo sasaktan ng kalooban ng asawa mo. Sana pag-isipan ng mabuti yan bago ka gumawa ng desisyon. Star, alas 8 na ng umaga. Malilate ka na niyan sa flight mo. Alalahanin mo, matraffic ngayon papuntang airport. Oo, ito na. Binibilisan ko na yung pagligo ko. May nagre-ring na cellphone. Kay Star yata yun ah. Nasa ba yun? Ayun. Nasa ibabaw ng ref. Sino kaya itong tumatawag? Hello? Anong kailangan mo sa kanya? Sino ka ba? Si DJ, yung boyfriend ni Star dito sa Italy. Taga sino ba ito? Ako si Ricky. Ako lang naman ang asawa niya. Out of all the good we had, you only keep track of. Mr. Romantico, hindi ko akalain na magagawang magsinungaling sa akin ni Star. At ang saklap, mahabang panahon niya akong pinaasa. Ganun pa man, hindi ko makuhang magalit ng todo sa kanya dahil nananaig pa rin ang aking pagmamahal. Samantala lahat ng klase ng paglilibang ginawa ko para lamang makalimutan si Star. Alak, babae, at marami pang iba.
Hindi na kasi ko umaasa na babalik pang babaeng nanakit sa aking puso. Yun ang akala ko. The same things as before. Ricky! Ricky, ano ginagawa mo? Bakit mo binabalik sa cabinet yung mga inimpake ko? Ricky, ano ba? Malilate na ako sa flight ko. Hindi ka na aalis. Ano? Hindi ka na babalik pa ng Italy. Ricky, ano ba problema mo? Kailangan kong umalis. Kailangan mo umalis? Para ano? Ay, syempre, para magtrabaho. Para balikan si DJ? Teka, ano ba yung mga pinagsasabi mo dyan? Bakit mo ako sinampal? Nagsisinungaling ka sa akin! Ano? Naniwala ako sa sinabi mong wala na kayong komunikasyon ng ex-boyfriend mo. Yung pala, kaya ka babalik ng Italy para magsama kayo ng lalaking yon? Hindi, nagkakamali ka! Huwag mo lang i-deny pa! Umamin na sa akin si DJ. Sinabi niya sa akin ang lahat ng plano niyo. Hindi ko lubos na maisip na magagawa mo yun sa akin. At sama mo ko, Star. Sorry. Sorry, Ricky. Mahal mo ba siya kaysa sa akin? Ricky. Sumagot ka! Siya ang mahal mo, hindi ako! Tama! I'm sorry. I'm sorry, Ricky. Pero mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Star! Matagal mo nang alam yun, hindi ba? Kaya nga binasted kita dahil ayoko masaktan ka at umasa. Pero makulit ka. Pinilit mo pa rin ang sarili mo sa akin. Ricky, ikaw ang may kasalanan kung bakit nasasaktan ka ngayon, hindi ako. Star! Ricky, naging mabuti kang kaibigan sa akin. At sinikap mo maging mabuting asawa. Dahil doon sinubukan kong mahalin ka. Pero Ricky, hindi ko talaga kaya. Hindi ko magawang mahalin ka bilang asawa. I'm sorry. Sorry talaga. Kung ganun, iiwan mo na kami ng anak mo para dyan sa lalaki mo. Oo, Ricky. I'm sorry, pero kailangan ko nang bumalik ng Italy. Sige. Sige, Star. Pumunta ka na sa Italy. Hindi na kita pipigilin. Pinalalaya na kita. Mark, bukas ulit Oo, sige, pare. Sige na. Uuwi na rin ako. Sakit na ng ulo ko. Ingat ka Oo, pare. Sige. Naparami ko ng nainom ito talaga si Mark. May pahabol palo ako. DJ, I was wrong when I Star? did you have to Ba't ka pa nagbalik? nagbalik ako para sa'yo. Paano ang pamilya mo? Huwag mo sabihin sa akin na iniwan mo sila para sa akin. I just want Oo, DJ. Ganun nga ang ginawa ko. Iniwan ko ang asawa ko para sa'yo. Dahil ikaw ang mahal ko at hindi siya. Bakit ka nagsinungaling sa akin?
Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Sasabihin ko rin sana sa'yo ang totoo pagdating ko ng Italy. TJ, yung pagpapakasal namin ng asawa ko, hindi ko kagustuhan yun. Nabuntis niya kasi ako. Kailangan niya akong panagutan. At kaya naman ako nabuntis dahil pinagsamantalahan niya ako. Kaya hindi kita pinagtaksilan. Mabuti pinayagan ka pa ng asawa mo nang bumalik ng Italy. Pinalaya na ako ng asawa ko. Ano? Hiwalay na kami. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo? DJ, hindi ko kasalanan kung bakit gano'n ang kinahantungan ng relasyon namin. Sa simula pa lang alam na niyang hindi ko siya mahal. Siya ang pilit na sumisiksik sa buhay ko. Wala akong kasalanan, DJ. Dahil kahit kailan, hindi naging kasalanan ng magmahal. DJ, please. Patawarin mo na ako. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi ko agad pinatawad si Star sa ginawa niya. Ramdam ko pa rin kasi ang sakit ng niloko. Kaya sa tuwing nagkikita kami, hindi ko siya iniimik. Marami kasi mga tao sa paligid. Para pareho tayo makabenta. Bahala ka. Salamat. Oh, bakit nagbabalot ka na? Lilipat ako ng ibang pwesto. DJ, huwag mo naman gawin sa akin to. Anong gusto mong gawin ko? Ang purihin ka sa ginawa mo sa akin? Star, ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang tagal kong umasa na mahal mo ko. At pangahawakan mo pangako mo sa akin. Pero ano nangyari? Nagpakasal ka sa ibang lalaki. Hindi ko naman kagustuhan yung nangyari. DJ, pinagsamantalahan ako ni Ricky. At pinilit ako ni Mama na ipakasal sa kanya dahil nagbungang pananamantala niya sa akin. Akala mo ba ikaw lang ang nasaktan? Hindi. Dahil nasaktan din ako. Hindi ko kagustuhan yung mga nangyari. Wala na tayong dapat pag-usapan. Alis na ako. DJ, mahal pa rin kita. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Wala nang iba. Hindi ko maaatim na masirang pamilya mo nang dahil sa akin. Wala ka nang aasahan sa akin. Hindi. Hindi, DJ. Please, huwag kang umalis. Please. Huwag mo kuli akapin. DJ. Pakiusap, bitiwan mo. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Star, pakiusap. DJ. Tama na, bitiwan mo na ako. DJ! Bumalik ka sa akin! Pare, kanina ka pa dito sa terrace. Sightseeing again? Mark, mahal ko pa rin si Star. Pero, ano bang dapat kong gawin? Akala ko ba nakamove on ka na sa babaeng yun? Sinubukan ko namang ibaling sa ibang pagmamahal ko. Pero hindi. Kahit anong gawin ko, si Star pa rin ang palaging nasa isip ko. Ano? Patatawarin ko ba siya sa lahat ng mga kasalanan niya sa akin? Ikaw, DJ, ano ba sa tingin mo? Kung talagang mahal mo pa rin si Star, walang dahilan para hindi mo siya patawarin. Besides, ang sabi naman niya sa'yo, hindi niya kagustuhan ang nangyayari sa kanya sa Pilipinas. Para sa ikagagaan ng loob mo, pare, gawin mo kung anong nararapat. Sundin mo kung ano ang sinisigaw ng puso mo.
DJ? Paano mo nalamang nandito ako sa simbahan? Ikaw naman, parang hindi tayo magkakilala. Itong paborito nating simbahan. At ganitong oras tayo madalas nagdarasal. Akala ko, hindi mo na ako kakausapin. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Sige, tumabi ka na. Star, sorry kung pinatagal ko pa ito. Pinakiramdaman kong mabuting sarili ko. At napagpasyahan kong magpatawad na lamang. Pinatatawad mo na ako. Maraming beses mo akong sinaktan. Pero mas nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Pinapatawad na kita, Star. At gusto kong magsimula ulit tayo. Mr. Romantico. I must forgive you. You must forgive me. If we wanna try Mr. Romantico, back the way muli kami nagsimula ni Star. Pinagpatuloy ang naudlot naming relasyon. Bagamat alam naming may nasasaktan sa aming relasyon. Ang pamilya ng girlfriend ko. Hello? Ma? Ma, ako po ito. Napatawag ka, anak. Anong kailangan mo? Kukumustahin ko lang po sana si Aris. Ayos lang dito ang anak mo. Inaalagaan namin siyang mabuti. Si Ricky, hindi mo ba kukumustahin? Yung asawa mo, simula nang umalis ka, walang ginawa kundi uminom ng uminom. Hindi na siya pumapasok sa kanyang trabaho. Pinababayaan niya ang kanyang sarili. Ganun po ba? Ikaw, anak, nakukuha mo rin bang maging masaya? Kahit alam mong nakapanakit ka ng damdamin ng iba. Ma, please. Oo, kasalanan ko na po ang lahat. Huwag niyo na po ako sisihin pa. Sinusubukan ko na pong mabuhay kami ni DJ ng normal dito sa Rome. May aaminin ako sa'yo, anak. Ano po yun, Ma? May kasalanan din ako kung bakit nasasaktan. Ganon si Ricky. Ako kasi ang nagpayo sa kanya na lasingin ka't akitin para may mangyari sa inyo. Ano? Kung ganun, kaya pala nasira ang buhay ko. Patawarin mo sana ako, anak. Nakita ko naman kasi na mahal ka ni Ricky. Kaya hinayaan ko siyang gawin yun sa'yo. Anak, nagawa ko yun dahil naniniwala ako na magiging maayos at maganda ang buhay mo sa kanya. Pero pinangunahan niyo ako, Ma. Tingnan niyo tuloy ang nangyari. Nakasakit ako ng mga damdamin na dahil sa ginawa ninyo. Oo, inaamin ko, nagkamali ako ng desisyon. Patawarin mo sana ako, anak. Nagkabalikan na po kami ni DJ. At sana naman, huwag na kayong tumutol sa relasyon namin. At sana huwag niyo na pong pangunahan ng mga desisyon ko. O sige, hindi na ako tututol. At hindi na kita papakialaman pa sa mga desisyon mo. Sana lang talaga, anak, hindi ka nagkamali ng desisyon mong yan. Napiliin si DJ sa halip na ang asawa mo.
Mahimbing na pong natutulog si Aris sa kuna niya. Ricky, hindi ka ba nakakatulog? Ang laki na kasi ng mga eyebag mo. Tapos palaging namumugtong mga mata mo. Huwag mo naman sanang pabayaan ang kalusugan mo. Ma, namimiss ko po ang asawa ko. Kalimutan mo na si Star. Ricky, hindi porket anak ko siya, kakampihan ko na siya sa kanyang mga pagkakamali. Kaya kung ako sa'yo, subukan mong baguhin na yung buhay mo. Bata ka pa. Marami ka pang makikitang masigit pa kay Star. Hindi deserving ang anak ko sa pagmamahal mo. Pakiusap, Ricky. Huwag mong sirain ang buhay mo para lang sa anak ko. Ma, sana dumating din ang araw na magawa ko siyang kalimutan. Ricky? Ano nangyayari sa'yo? Hirap na ako. Ay, Diyos ko! Ay, Ricky! Ricky! Tulong! DJ! Bilisan mo! Anytime lalabas na raw ang bagong Santo Papa sa balkonayan ng St. Peter's Basilica. Dali! Eh, paano ba mahuli tayo? Dali lang, sasapatos pa ako. Sige, okay. Nakapag-Facebook na nga muna. Check ko muna yung balita. Aba, Francis pala yung pangalan ng bagong Papa. Ay, teka. May bagong message pala ako dito sa Facebook. Si Tala? Ano kayang message niya? Teka. Oh, Diyos ko! Ha? Oh, ba't parang nagulat ka? Anong balita sa pamilya mo? DJ, si Tala nag-PM sa akin sa Facebook. Oh, Yung asawa ko, inatake sa puso. ha? Nanaraypan ako sa ospital. Out of all the good we had, you Mr. Romantico, ramdam ko na sobrang nakukonsensya si Star sa nangyari kay Ricky. Lalo na't ang alam namin, namatay ito sa sama ng loob sa kanyang asawa. Inalo ko na lamang ang aking girlfriend at sinabi ko sa kanya na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili sa nangyari. we wanna try to put things back the way Hello? Hello, Tala. Ako to, si Star. Oh, Ate Star. Si Mama. Eto, kausap ang mga magulang ni Kuya Ricky. Nakikiramay. Eh, si Aris. Ikaw, kumusta na? Ayos naman ang anak mo, ate. Ito'y naalagaan ko. Yung nga lang, naaawa ko sa anak ko kasi wala na ang tatay niya. Sa totoo lang, Tala. Sobra ako nalulungkot sa pagkamatay ng asawa ko. Namatay ang asawa mo nang may sama ng loob sa'yo. Tala, hindi ako makatulog dahil nakukonsensya ako. Kumusta naman kayo ni DJ? Ayos lang naman kami. Pero hindi ko makuhang sumaya sa mga panahong ito dahil nga sa nangyari. Tala,